iyak si Baby Diana dahil ine-injectionan siya ng pampalakas ng resistensya. Nandito kami ngayon sa family doctor nila Liam. Shh! Saglit lang ang sakit niyan, baby. Pagtahan ni doktora kay baby. Si Doktora Michelle Solis ang family doctor nila Liam na pwede rin palang maging pedya ni baby. Buhat siya ni Liam at ako naman ay nakikinig sa mga bili ni doktora. Kailangan lang sa umaga ay uminom siya ng vitamins. Healthy naman si baby kaya 2 vitamins lang ay papainom ko sa kanya. Nakangiting sabi ni Doc, saka sinulat ang 2 vitamins ni baby. Thank you, doktora. Pasalamat namin ni Liam. Welcome. Just call me pag hindi okay ang pakiramdam ni baby, okay? Nakangiting sabi nito sa amin. Yes po, Doc. Nakangiti naming tugon at nagpaalam na kami. Pero bago pa man kami makalabas, may sinabi pa si doktora na ikinapula ng mukha ko. You have a beautiful baby and wife, Liam. Hindi pala alam ng doktora na temporary lang sa amin si baby. Pero okay lang naman, hindi naman kailangan pang ipagsabi. Basta hanggat nasa amin si Baby Diana, ay anak namin siya. Nagbablush ka na naman, Mami. Natatawang sabi ni Liam sa akin habang papunta kami sa parking. Karga pa rin niya si baby, ngumuso lang ako. Mami naman wag kang magganyan, bawal tayo magkisaharap ni baby. Nakangising sabi nito sa akin. Liam? Impit na sigaw ko. Joke lang, bawi nito. Napangiti na lang ako, nasa tapat na kami ng kotse nang may tumawag kay Liam. Kaya napatingin kami. Liam! Sigaw niya at nagmamadaling pumunta sa binata. Pero napatigil rin naman agad ito nang makita niyang hawak ni Liam si Baby Diana na ngayon ay nakatulog. Danica? Tanong ni Liam sa babae. The one and only. Marteng sagot nito saka tumingin kay baby. Magsasalita na sana ito nang unahan ko. Han, akin na si baby, baka pawis na ang likod. Binigay naman agad nito sa akin ni Liam. Wait, Han? At baby? Di makapaniwalang tanong ng babaeng nasa harap namin na Danica ang pangalan. Yes, this is my wife and our daughter. Proud na sabi ni Liam. What? Last 2 months lang tayo nag-date tapos may asawa ka na agad? Tapos may anak ka na rin? Di pa rin siya makapaniwala. Look, Danica, wala akong dapat i-explain sa'yo kaya mauna na kami. Paalam ni Liam kay Danica na ngayon ay nakanganga at di talaga makapaniwala. Sorry for what happened earlier, Han. Pagsasorry sa akin ni Liam. Ano ka ba? Okay lang. Nakangiti kong sagot. Nandito na kami sa condo. Tulog na si baby sa crib, nakatabi lang ng kama namin. Kiss mo nga ako? At syempre, si ako naman ay humalik. Anong gusto mong gawin? Tanong niya sa akin habang niyayakap ako. Gusto ko lang dito tayo kasi si baby. Mula nang dinala siya dito, hindi na siya napirmi. Kaya gusto ko muna mag-rest si baby pati na rin tayo. Nakangiti kong sagot. Kahapon nung dumating kami kina Mami, grabe, parang fiesta dahil sa dami ng pagkain at may pakik pa. First time daw kasing makapunta ng apo nila sa bahay, kaya dapat may handaan. Okay, boss. Nakangising sang-ayon ni Liam at akmang hahalikan niya ako nang marinig namin si baby na umiiyak. Oops, daddy si baby umiiyak, baka gutom na. Ititimpla ko lang ng gatas. Magsasalita pa sana siya nang may mag-doorbell. May bibisita ba sa'yo, Han? Tanong niya sa akin, umiling naman ako. Baka sa'yo yan, Han. Sagot ko saka tumungo na sa kwarto para ipagtimpla si baby. Sa side ni Liam. Wala naman akong bisita na inaasahan. Sino naman kaya to? Sandali lang! Sigaw ko at dali-daling binuksan ang pinto. At nang magbuksan ko ang pinto, ay may bigla na lang yumakap sa akin. I miss you, babe! Ha? Babe raw? Miss, sorry pero di kita kilala. Sabi ko habang inilalayo siya sa akin. What? Tanong niya na di makapaniwala. Don't you remember me? Ako si Marie. Ha? Wala akong kilalang Marie. Sorry miss pero I think you've got the wrong person. Sabi ko at lumayo ng konti. Natawa ito ng sarcastic. What the? Ako si Marie from Palawan. Ako yung hinila mo at hinalikan na lang basta. Sabi nito na naka-cross arms. Naalala ko na. Look miss, it's just a dare. At wala na akong ibang magawa kundi halikan ka para matigil na yung mga kaibigan ko. Paliwanag ni Liam sa kanya. Han, sino yan? Napalingon kaming dalawa na nagsalita and only to find out na misis ko pala. Han, si Marie. Girlfriend niya. Putol sa akin ni Marie. Nakita ko naman na tumaas ang isang kilay niya at matalim
kaming tiningnan. Or should I say, ako? Magsasalita sana ako pero nagsalita si Amanda. Paano mo nalaman tong kondo niya? Biglang tanong niya. Umirap muna si Marie bago sumagot. Nagtanong-tanong ako. Mabilis na sagot niya kay Amanda. Lalo namang tumaas ang kilay ni Amanda at ngumisi. Oh really? Ganyan na ba mga girlfriend ngayon? Pinagtatanong-tanong na lang ang kondo ng boyfriend niya? Tanong niya ulit. Halatang namutla naman si Marie. Magsasalita pa sana siya pero inunahan ko na. Look Marie, can you please leave? Nagugulo ka na eh. Kung hindi ka paalis, magpapatawag na ako ng security. Seryoso kong sabi pero mahinahon. No! Bakit ako pinapaalis mo? Hindi ang babaeng yan. Sigaw nito, lumapit naman sa amin si Amanda. Kasi ako lang naman ang asawa niya. Nakangiti pero mataray na sagot niya saka binuksan ng pinto. What? No! Sigaw nito at akmang susugudin si Amanda. Pero hindi ko hinayaan. Hinila ko ang braso niya at inilabas. Look, ayoko makasakit ng babae kaya pwede bang umalis ka na lang? Sigaw ko sa kanya at dali-daling pumasok sa loob at isinara na ni Amanda ang pinto. I already called the security, sabi ni Amanda. I'm really sorry. Hingi ko ng paumanhin at niyakap siya ng mahigpit. Okay lang, ano ka ba? Basta ba, wag mo lang akong hahayaan na masampal ng mga babae mo ha? Natatawang sabi ni Amanda. Hinarap ko siya. Never. Nakangiti kong sagot at siniil siya ng halik. Sa side ni Amanda. Nandito kami ngayon sa grocery para bumili ng stock sa condo. Han, baka mamaya niyan may babae ka na naman na sumugod ha. Alerto ka ha. Nakangising asar ko sa kanya. Huwag kang mag-alala, Mrs. Navarro. Matino na ako ngayon. Nakangiti niyang sagot. Good. Sabi ko na lang para hindi niya makita ang pagkakilig ko. At tinungo na niya ang meat section. Siya kasi ang nagtutulak ng cart. Tingin mo kaya titigilan na ni Sandy ang panggigilan ng anak natin? I hope so. Alam mo naman yun. Mahilig rin sa mga bata. Sagot ko. Matapos kasi nung scene na yun sa pinto, maya-maya lang din ay dumating si Tita at si Sandy na may dalang baby stuffs para kay baby Diana. Gustong gusto raw kasi makita ni Sandy si baby, kaya ayun, imbes na next week pa sila pupunta, ay napaaga. At dahil doon, bigla na ang aming pag-grocery. Hindi na kasi ang stocks namin sa pang-apat na tao kaya ayun. Pinakisuyuan muna namin si Tita na pakibantayan muna si baby. Oo nga pala Daddy, nakalimutan kong sabihin sa'yo na yung inaasikaso niyo ni Mandy sa Maldives na hotel, yung may-ari nun, dadating sa Wednesday at makikipag-meeting sa'yo by Thursday. Ah, si Mr. Clarence Heng? Tanong niya. Oo, tumawag kasi si Janet sa akin kagabi at pinasasabi niya sa'yo pero tulog ka na kasi kaya ngayon ko palang nasabi sa'yo. Ngumiti muna siya bago nagsalita. Ah, okay lang yun. Magiging busy pala ako. Pero I will find time for you and for baby. Namulan na naman ako. Si Mami nagbablush na naman. Nakangising pahayag ni Liam. Pasaway ka? Tara na, hinahanap na tayo ni baby. Pag-iba ko ng usapan. Yes, ma'am. Napatawa na lang ako at saka dumiretso na kami sa cashier. Amanda? Napahinto kami nang may tumawag sa akin kaya napalingon ako para makita kong tumatawag sa akin na ngayon ay papalapit na. Justin? Takang tanong ko sa taong naglalakad papunta sa akin. Amanda, sabi ni Justin saka ako niyakap. Si Justin ay isa sa mga pinsan ni Elizabeth na naging close ko na rin. Kumusta ka na? Masayang tanong ko saka humiwalay sa kanya. Eto, okay naman. Pupunta na nga pala ako sa Canada. Ikaw, kumusta na? Tanong niya sa akin. Eto, okay naman. Kasama ko nga pala ang asawa ko. Bigla akong natigilan nang maalala ko na kasama ko pala si Liam. Tiningnan ko siya tayon. Nakakunot ang noo at matalim na nakatingin kay Justin. Han, si Justin pala kaibigan ko. Pinsan siya ni Elizabeth. Pakilala ko kay Justin. Justin, si Liam, asawa ko. Oo, nakwento siya sa akin ni Elizabeth. Saka bumaling kay Liam. Nice to meet you. Nakangiting bati ni Justin. Hindi na nakakunot noo nang binati niya rin si Justin. Nice to meet you too. At saka umakbay sa akin. So, matutuloy ka na pala talaga sa Canada? Masayang pahayag ko. Oo, gusto na kasi namin ni Joy doon na tumira eh. Nakangiti niyang sagot. Wow, sabi ko naman kasi sa'yo eh. Naghihintay lang yun sa'yo. Si Joy kasi yung long time crush niya, ni Justin. Yung tipong naging stalker siya ni Joy nung high school pa naman yun, pero pag destiny nga naman. Yeah, so na ako ha. I'm really happy. Nagkita ulit tayo, Amanda.
Masayang sabi ng binata sa akin, saka bumaling kay Liam. Nice to meet you again, pare. Ikaw na bahala kay Amanda, ha? Nakangiting sabi niya. Umirap na lang ako. Kasi yung si Justin protective na pinsan ni Elizabeth, kaya pati mga kaibigan rin ni Beth, inaalala niya rin. Don't need to say it, pare. Aalagaan ko talaga si Amanda. Seryosong sagot ni Liam. Sige Justin, una na rin kami. Bye. Pinasaya ko ang boses ko para mabawasan ang tensyon sa pagitan nila. Hey, Han, galit ka ba? Bakit parang hindi mo ako kinakausap kanina pa? Tanong ko kay Liam pagkasakay namin sa elevator. Kasi kanina, nung matapos kami makipag-usap kay Justin, hindi na niya ako pinansin. No, I'm not. Simpleng sagot nito. Nakatingin lang ito ng diretsyo sa harap. Siya ang may bitbit ng 4 na eco bags na may laman na pinamili namin. Nasa akin naman yung 2. Oh, talaga? Bakit hindi mo ako pinapansin kanina pa? Hindi ko talaga magets tong si Liam. Kanina naman okay naman kami I just don't know what to talk about. Mabilis sa sagot nito. So, ayun talaga yon. Dati naman may sense man o wala, ginagawa pa rin naming topic. Hay, I don't know what to do. Bahala ka dyan kung ayaw mo kong pansinin. Di wag. Okay. Yun na lamang ang sinabi ko saka nagdiretsyong lumabas pagkabukas ng elevator. So, bakit nag-skip ka na naman ng class mo? Tanong ni Amanda kay Sandy. Nandito kami ngayon sa dining at katatapos lang namin kumain. Wala lang, I just want to go here immediately, so that's why. Kibit balikat niya lang na sagot. Napailing na lang si tita. Hay nako Sandy, wag mong iturog yan sa pamangkin mo ha. Natatawang sabi ni tita. Napangiti naman ako. Maski sila tita, turing nila kay Bibi Diana ay pamilya nila. Tumango naman agad si Sandy. Siyempre naman ma, gusto ko yata maging ideal tita ni Diana. Nakangiting sagot nito. Speaking of Diana, pinapatulog na siya ngayon ni Liam at hindi pa rin kami nagpapansinan nito. Ewan ko talaga kung anong problema niya or kung may problema nga ba. O siya, late na. Baka mahirapan si Manong sa pag-drive pa uwi. Sabi ni tita, saka tumayo na, ganun din si Sandy. Bye iha, take care of yourself and also your husband, especially your baby. Nakangiting paalam ni tita. Bye ate. Paalam ni Sandy sa akin, saka tinungo na ang pintuan. Ganun rin si tita. Wait lang tita, tatawagan ko lang si Liam. Habol ko sa kanila. No need iha, baka pinapatulog pa niya si Diana. Nagbeso lang kaming 2. Saka sila tuluyang umalis. Naguhugas ako ng pinggan nang marinig ko ang pagbukas at pagsara ng pinto ng kwarto namin. Napaigtad ako nang may humakap sa akin mula sa likod. Sorry, biglang sabi ni Liam. For what? Kunwari tanong ko sa kanya, saka siya hinarap. Hinawakan niya magkabilang bewang ko. Earlier, kumunot naman ang noo ko. Ang hindi mo pagpansin sa akin ng 2 oras? Tanong ko, tumango naman ito. Bakit hindi mo nga pala ako pinansin bigla? Nakita kong namula ang tenga niya. That guy, Justin, I don't like him. Diretso niyang sagot. Napataas naman ang kilay ko. What about Justin? Bakit hindi mo siya gusto? Tanong ko, di ko magets. Why he didn't like Justin? You want to know why I ignore you? Tumango ko. Cause that guy hugged you in front of me and in front of other people. Seryoso niyang sabi. And? I asked again. I just want to make sure kung tama ang hinala ko. Narinig kong bumuntong hininga ito at humigpit naman ang hawak nito sa bewang ko. I ignored you because I'm jealous. Seryoso na saad ni Liam sa side ni Amanda. What? Nagsiselos siya? Nagselos si Liam because of Justin? Ha? Tanong ko na di makapaniwala. I said I'm jealous. Marinyang sabi habang diretsyong nakatingin sa aking mata. Why? Lumuwag ang pagkakahawak niya sa aking bewang at pumikit. Para bang na-frustrate siya sa mga pinaggagawa niya. Dumilat siya at tiningnan muli ako nang matiim sa mga mata. I just don't want any guy hugging you or even touching you. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ayaw niya na may lumalapit sa akin. Bakit hindi niya ako parangkahin para malaman ko kung anong dahilan niya. Na-frustrate na ako. Sa mga katanungan na naglalaro sa isipan ko, magsasalita na sana ako nang magsalita muli si Liam. I'm really sorry for ignoring you earlier, Han. Sincere niyang sabi, saka tinawid ang pagitan sa aming 2.
3 days had passed since that night. Nung gabing sinabi sa akin ni Liam na nagseselos siya, hindi ko alam kung anong sasabihin ko o itatanong ko. Nang tatanungin ko na kasi uli siya, bigla namang umiyak si baby. And after that night, di na kami nagkaroon ng time na makapag-usap ng matagal kasi araw-araw na lang siyang busy. Tapos idagdag pa yung pakikipag-meeting niya kay Clarence Heng. Kaya sa loob ng 3 araw, hindi kami nakapag-usap ng matagal kasi madalas na siyang umuwi ng madaling araw. Minsan pa nga doon na siya natutulog sa opisina. Kaya inalis ko muna ang tanong na gumugulo sa isipan ko. Nakaka-frustrate kasi hindi ko matanong-tanong ang mga yon. Kaya for the meantime, isasantabi ko muna yon. So ano nang happening sa inyong mag-asawa? Tanong sa akin ni Elizabeth. Nandito kasi siya sa condo dahil binili niya ang mga laruan ni baby. At gusto rin niyang makita si baby Diana na ngayon ay nakatayo sa loob ng crib na nandito sa sala habang nakatingin lamang sa amin. Still the same? Patanong kong sagot sa kanya na ikinataas naman ang kanyang kaliwang kilay. What's with your still the same? It means ganun pa rin kami, parang mag-asawa, sweet sa isa't isa. Ganun kami. Sagot ko naman saka tumabi sa kanya sa sofa. Tapatin mo nga ako. May nangyari na ba sa inyong dalawa? Diretso niyang tanong na kinalaki naman ng mata ko at kinapula ng mukha ko. My God, Beth! Yung mga words mo, baka marinig ka ni baby at gayahin niyang pinagsasabi mo. Mahinang bulong ko sa kanya. Tumingin muna siya kay baby na ngayon ay nakaupo na sa loob ng crib at naglalaro. Sorry pero ano nga, meron? Hindi ko na siya pinatapos magsalita. Hindi. Okay? Hindi kami alam mo na, hindi namin yung ginawa at sa tingin ko kahit kailan hindi namin gagawin. Paano mo naman nasabi na hindi niyo yun magagawa? Sa mga kilos niyo pa lang para mag-asawa na talaga kayo. Elizabeth naman can you please drop the topic? Please? Okay, so ano na ang real score yung dalawa? Tanong niya sa akin at cross arms pa. Real score? Ewan ko. Basta ang alam ko lang masaya ako. Kaming 3. Nakangiti kong sagot. Good. Basta Amanda, alam mo naman na love kita, diba? Kaya kahit anong problema mo, problema ko na rin. Kaya pag malungkot ka, tawagan mo lang ako ha. Pero payo lang, huwag masyadong mahulog sa kanya na hulog na hulog ha. Baka hindi ka na makaahon yan. Mahaba niyang sabi sa akin, saka ako niyakap. Thank you so much, Elizabeth. Di ko talaga alam ang gagawin ko kung hindi kita nakilala at hindi kita naging best friend. Gosh, Amanda, ang drama na natin kaya. Let's stop na. Natatawa niyang sabi, saka bumitaw sa akin. Natawa naman ako. Thank you, Elizabeth, for everything. Wika ko pa rin sa kanya. Sa side ni Liam. 3 days had passed since that night. Nung umamin ako, kay Amanda na nagsiselos ako. I can't stop myself from not getting mad. Especially, I saw a guy hug my wife and said he misses. Napatingin ako sa may pinto na may kumatok rito. Come in, sabi ko. Liam, pare, kamusta na? Si Chris pala. I'm fine, busy nga lang dahil imimit ko yung may-ari ng hotel na ipinarenovate sa Maldives. Bakit ka pala nandito? Gusto lang naman kitang kamustahin, pati na rin si Amanda. Ano, nakabuo na ba kayo? Nakangiting tanong nito sa akin. Pasaway ka. Chill bro, pero ano nga, ano nang real score niyong dalawa? Yun nga Chris I don't know. Sabi ko na nakakunot noo. What? Anong hindi mo alam kung anong meron sa inyo? Pare, hindi ka pa ba na in love kay Amanda? Kung tutuusin nga, Amanda is the perfect wife for you. Ang alam ko lang, kapag may kinakausap siyang lalaki, gusto kong manakit. Nakita kong napangisi si Chris sa sinabi ko. Tapos anong nararamdaman mo pag hindi kayo nagkikita o nag-uusap? Tanong ulit niya. Nakakahiya pero nalulungkot ako kapag kailangan namin maghiwalay pansamantala kapag pumapasok ako sa trabaho. At tuluyan nang ngumiti si Chris sa sinagot ko. Wow pare, na-in-love ka na ulit. Sigaw nito sa akin at niyakap ako. Ha? Ako in love? With whom? Amanda? No, I think I just like her. Sagot ko pero parang hindi ako sigurado. But why? No pare, you're already in love with Amanda. Your eyes says it all. Eto Liam, payo lang. Pag si Amanda nakuha ng iba, wag na wag ka magsisisi na pinakawalan mo siya. Dahil sinasabi ko sa iyo bro, Amanda is indeed the perfect wife and mother for a man like. Seryoso na wika pa ni Chris bago nagpaalam na at umalis ng opisina. Mahal ko na nga ba si Amanda? At hindi na si Leticia? Nalilito na wika ko sa sarili.
Umiibig na nga ba si Liam kay Amanda? Paano niya ito aaminin sa dalaga?